Naniniwala ang otoridad na malaking dagok sa Abu Sayyaf ang pagkakadakip sa isa sa kanilang leader na si Kair Mundos. Si Mundos daw ang nagpondo ng ilang pambobomba ng bandidong grupo nitong mga nagdaang taon. Balita natin ni Ian Cruz. Dating gwardya at naging OFW, pero noong 1999, na-monitor ng AFP sa bandidong Abu Sayyaf si Kair Mundos. 2001, mas lumawak pa ang papel ni Mundos sa ilalim ni Gaddafi Janjalani. Si Mundos na raw ang kumausap sa Arab financiers sa plano ni Gaddafi na bombahin ng US Embassy sa pamamagitan ng isang truck na minamaneho ng isang suicide bomber. Noong 2002, ayon sa intelligence report ng AFP, pinondohan ni Mundos ang bombing operation sa Abu Sayyaf sa Metro Manila. Gaya raw ng bombang itinanim sa Central Station ng LRT sa likod ng Manila City Hall pero maswerte hindi sumabog. October 15, isang bomba rin ang inilagay sa upuan sa hulihang bahagi ng shared transport bus. Hindi rin ito sumabog. Pero ikatlong bomba sa Golden Highway Transit Bus na patungong Valenzuela sumabog sa EDSA Balintawak noong gabi na October 18, 2002. 2 ang patay at 11 sugatan sa insidente. 5 pambobomba pa raw ang pinondahan ni Mundos sa Zamboanga City at Kidapawan City. Nadakip ng PNP Intelligence Group noong 2004 pero itinakas siya ng mga kasama sa Cotabato Provincial Jail noong 2007. 2008 daw nang magbalik sa Basilan si Mundos at pinamunuan ng Abu Sayyaf. Kabilang sa kanyang mga naging aktibidad doon, ang kidnapping at pagtuturo sa paggawa ng bomba. Nadakip si Mundos ng pinagsanim na puwersa ng PNP at AFP sa San Dionisio, Parañaque. May patong na 1.2 million pesos sa ulo mula sa gobyerno at $250 million naman mula sa US Reward for Justice. Naniniwala ang PNP, malaking dagok sa bandidong grupo ang pagkakadakip kay Mundos. Ian Cruz, GMA News. Sa Hong Kong, 13 Pilipino ang naaresto sa nakalipas na 4 na buwan dahil sa pagdadala ng mga stun gun sa airport. Base sa report ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, karamihan sa mga nahuli ay mga seaman. Kadalasan naman nung bumibili ng mga stun gun ng mga Pinoy seaman sa China para iuwi sa Pilipinas sa pag-aakalang hindi ito ipinagbabawal sa paliparan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Hong Kong ng stun gun kahit sa mga turistang dadaan lang sa airport at tutuloy sa ibang destinasyon. Posibleng makulong ng 14 na taon ng mga nahuling Pinoy at magbayad ng multang katumbas ng mahigit 500,000 piso.